Hindi kumpleto ang pang-araw-araw na buhay ng isang tao pag hindi lumalapag ang kanyang mga paa sa lansangan. Lalong-lalo na ang mga nagsisipasukan sa kani-kanilang mga trabaho at eskwelahan. Ang lansangan lang naman kasi ang nagsisilbing daanan natin sa ating mga pinatutunguhan araw-araw. Ngunit may mga taong mas nakakakilala at mas nakakaalam sa bawat sulok ng mga kalye. Sila ang mga tao na ang lansangan ay nagsisilbi nilang tirahan. Madalas natin silang makasalubong, makasalamuha at madatnan sa daan. Maaaring nangihingi ng tulong at pagkain o kaya naman ay naghahanap ng pagkakakitaan sa mga basurahan. Kitang-kita sa bawat pagpatak ng kanilang mga pawis ang hirap nila sa pakikipagsapalaran sa kalye at pakikipaglaban sa init ng araw. Ngunit papaano na kaya sila sa pagsapit ng nakakasakal na dilim ng gabi sa lansangan? Olivares Plaza, City of Biñan. Dito natin makikita ang hitik na hitik at matamis na buhay ng komersyo ng bayan ng Biñan. Ngunit sa kabila nito ay dito rin natin masisilayan ang pait ng buhay ng mga taong naninirahan lamang sa mga bangketa at sa mga kasuluk-sulukan ng lugar. Habang masugid naming inoobserbahan ang bawat kanto ng lugar ay may isang pamilya kaming napansin. Nang paakyat kami ng overpass ay naaktuhan namin sila na tila abalang nag-aayos ng kanilang mahihigaan sa gilid ng mga nagdadaan ng tao. Nandito ako ngayon sa Olivares, City of Biñan, kung saan iba't ibang uri ng tao dumaraan mula sa karating bayan ng Biñan, katulad ng San Pedro, Santa Rosa at Carmona. Kung saan ito ang kanilang naging ideal place para mapagtayo ng business. Kaya ito kasaya ang araw-araw sa Olivares. Ngunit pagsapit ng ating gabi, tatahimik ang buong paligid. Ang sigla'y mapapalitan ng bilib, ang tamang at masaya na kailangan upang makatulog at magpalipas ng gabi. Sa gabi, kaliwat kanan ang makikita ng kaiga sa daan. Kanya-kanyang pwesto, kanyang sulok, kanya-kanyang tulog. Ito ang gabi-gabi pagbubumakok ng mga tao ito. Umiram sila sa paghahanap ng pagkakakitaan sa umaga, ang paghahanap ng matutulugan naman ang kalbaryo nila sa gabi. Katulad nito. Ay, kung pangalan niyo? Nelson. Ilan taon na po kayo? Kamagano. Dito po kayo. Tama po kayo. Dito. Sila ang pamilyang nadatnan namin na naglalatag ng mga karton at sapin sa daan. Kitang-kita sa kanilang mga muka ang pagod sa maghapong paglalakad sa ilalim ng araw at paghahanap ng kanilang pagkakakitaan. So, saan kayo madalas nag-stay kuya? Or saan kayo kadalasan na dito? Bali po, pagka-tanghali naman po, ito po kami nagpupunta na dami dito lang po kami nakakalit. Naikwento ni Nelson sa amin ang hirap nila sa paghahanap buhay sa hapon, ang kanyang pangangalakal at ang paghingi nila ng tulong sa mga nakakasalubong nila sa daan.
Bali, isang taon lang naman. Isa lang. Hawak-hawak ni Nelson ang bunso sa tatlo niyang anak. Ang dalawa ay nag-aaral daw sa probinsya kasama ang kanyang tiyahin. Nang naitanong namin kung bakit di na lang sila umuwi, ang sinabi niyang rason ay ayaw mapahiya ng kanyang lola sa kanilang mga kamag-anak sa probinsya. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinili nilang pumirmi na lang sa Binyan. Bali, bata pa ako nandito. Bali, 14 years na po. 14 years tayo magkasama. Eh, wala po kami matuloy. Sabi daw po kayo na yata, hindi kami yata kami sa bahay. Nang matapos ang aming interview at pababa na sana kami ng overpass ay may pangyayaring hindi namin inaasahan. Kami po. Pa? Sa puntong ito ay kinailangan namin patayin ang aming kamera. Ipinaliwanag namin sa mga tanod na gumagawa kami ng proyekto at nagsasagawa lamang kami ng interview. Nung pababa kasi kami ng overpass ay nakita namin silang tila nag-aabang. Agad silang umakyat nang nakababa kami kaya naman agad rin kami sumunod. Mariing ipinaliwanag sa amin ng mga tanod na may pit daw nilang pinagbabawal ang pagtagal at pagtulog sa overpass na iyon. Kaya naman ay kailangan daw nilang paalisin ang mga taong nakausap namin. Magandang gabi. Upang talaga maipadama at maipakita ang totoong kalagayan ng mga taong namamalagi sa lansangan ay pinlano naming subukan ang ganung sitwasyon. Sa pangalawang araw ng aming pag-oobserba ay napagkasundoan naming magpalipas ng gabi sa lansangan ng Olivares. Nagkita-kita kami sa may 7-Eleven sa may tapat ng University of Perpetual Help bandang alas 9 ng gabi. Pinaghandaan namin ng husto ang gabing ito dahil alam namin hindi biro ang aming haharapin sa mga susunod na oras. Magandang gabi ulit, 10:20 PM ng gabi. Simulan na naming ramdamin at obserbahan kung paano ba mamuhay yung mga taong nasa kalsada lang ng buong oras. So, tara! Habang naglalakad kami ay nakakasalubong namin ang mga pamilyar na mukha na palagi nating nakikita pag sumasapit na ang gabi sa Olivares. Kanya-kanya na silang kumukuha ng pwesto at sulok. Yung iba ay gusto ata sa dilim, yung iba naman gusto ata sa may liwanag. Iba't ibang klase din ng higaan ang may kitang ginagamit nila. May gumagamit syempre ng karton, mayroon naman ng plastik ang nilalatag, habang yung iba ay yung makintab na foam na ginagamit na insulator. Pagkarating namin sa may Central Mall ay hindi na namin halos alam ang gagawin namin. Pinili namin yung pwestong may sapat na ilaw para ligtas sa anumang kapahamakan. Habang nakatunganga kami ay naisipan namin kausapin ang takatak vendor na malapit sa pinauupuan namin. Si Kuya Choi ay 4 na taon nang nagtitinda ng yosi at candy dito sa may Olivares. Kwento pa niya ay di pa nga raw buo ang Central Mall noon nung nagsisimula pa lamang siya magbenta dito. Naputol na lang ang aming kwentuhan nang nagsabi si Kuya Choi na mauuna na siyang umalis. Sinamahan na lang pala niya kami para daw kami ay may kakwentuhan. Muli naming nilipot ang Olivares Plaza para palipasin ang oras. Sinubukan din naming akyatin muli ang overpass kung saan nakilala namin noon si Nelson at ang kanyang pamilya. So, ayun inilawan nga nila, pinaganda nila. So, medyo malinis naman, okay na. Safe na magdamag. At wala nang magagamba ng mga tao. Oras na may dumaan dito. Baba. Baba. So, natutulog pa rin pala. So, ayun, isa lang patunay na ang mga libangan talaga ng mga tao dito palipas ng kanilang oras ay yung pag-rugby. Lalong-lalo na yung mga bata na wala talaga silang patuluyan at nagpapalipas ng oras sa kalsada. Pagbalik naman namin sa pinestuhan namin kanina ay may nakita kaming 3 batang nakatambay doon. Nakipagkwentuhan sila sa amin at nakipagkulitan ng ilang oras.
Kinuwento nila ang mapait nilang karanasan sa kanilang mga guro na ayon sa kanila ay ibang klase ang pamamalakad, nananakit na nga, nangihingi pa raw ng pera. Kinuwento na rin nila ang kani-kanilang trip magtotropa at sinabi nila sa amin ang kanilang mga pangarap sa buhay. Sinamahan nila kami hanggang sa mag-alas 2 at maya-maya'y umuwi na sila pagkat may pasok pa daw sila mamayang alas 7. Nang umalis sila Darren ay wala na rin kami masyadong ginagawa. Kami-kami na lang mismo ang nagkukulitan para na rin di namin mapansin ang mabagal na oras ng madaling araw. O yun, time check. 2:40. Grabe, sobrang nakakagutom. So ngayon, subukan namin maghanap ng makakain. Nakakatakot yung music video na yan. Makatas lang namin kumain. So, decision ako at yung aking grupo na kumuha muna ng konting pahinga doon sa terminal ng University of Perpetual Health. Kasi nakita namin pinaka-safe na matutuluyan. So, tayo. So, iglip na kami. Oras 3:30. Babalik kami ng mga 4:30. Tayo na ilaw. Good morning. Kagising lang namin. Oras 4:35. Sa mga oras na ito, wala pa yung araw pero masigla na yung Olivares. Sa mga oras na ito ay ramdam na ramdam namin ang pagod at pagkapagod kaya di na rin namin magawang mag-usap pa. Hinintay na lang namin lumitaw ang haring araw. Yun, last time checks, 6 a.m. Nagampanan naman namin yung mga dapat namin gampanan. Malaki ang naging impluwensya ng karanasang ito sa aming grupo. Lubos-lubusang nabuksan ang aming mga mata at isipan sa buhay na dinaranas ng mga taong sa lansangan nagpapalipas ng gabi. Kung tayo ay may malambot na kama, sila ay may kartong kama. Nakita namin kung gaano kahirap pala yung tinatahak nila araw-araw. Talagang hindi ganun kadali. Hindi talaga ganun kadali yung buhay. Nakakapanghina kasi nag-i-exist yung ganitong uri ng estado ng buhay. Sa kalsada lang sila nabubuhay. Dapat wag tayong masyadong mareklamo sa mga nararanasan natin sa buhay. Huwag po natin ismulin yung mga kakayanan nila. Nakita ko mismo sa sarili ko na kung gaano ba kahirap yung buhay sa mundo. Dapat maging thankful tayo sa lahat ng tatanggap natin sa blessing, sa araw-araw na pag-iingat niya sa atin.